my beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo kanina, maraming butas to. Etong pinakita kong video kanina, eto pakinggan ho ninyo, no? Ha? Pakinggan nyo ho muna, magbatian na kayong lahat, ha? O, eto na. Pasok! Ang deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Mark. Ayan, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, naawa ko rito eh. Oo. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Kasi mga kababayan, yung stress niya. Sabi ko nga sa inyo, kung ngayon, stage 3, mga kababayan, yung stress ngayon neto, pagkatapos netong bukas at saka sa isang araw, magiging stage 10 na ho mga kababayan eh. Oo, sabi nga ho nung kaibigan ko na kaparehas neto, mga kababayan ko, sabi baka nga daw wakasan na buhay nito. Oo, saldi ko maghunos dili ka. Oo, manalig ka lang, magbago. Yan lang, okay na. Malay mo gumawa ng milagro si Pangulo tuloy. Si bro, hipuin at salatin ang itlog mo. Di ba, no? Oh, ngayon ho, mga kababayan, grabe ang stress ngayon nito. Kung ganyan na ho yung itsura niya, nang humarap siya sa camera, mga kababayan ko, aba, baka maging butot balat na talaga to. Pwede nyo nang pang-display sa museum. Oo. Di ba? Sa may science section sa eskwelahan. Wala na ito mga kababayan ko. Oo, lalo niyang nilubog yung sarili niya sa kumunoy. Oo. Ito na. Yung mga sinasabi ho kasi mga kababayan, hindi ka panipaniwala eh. Marami hong mga matatalino na tao ang sumalungat sa mga sinasabi nito. Ngayon, may bago na naman na diskubre. Yung pong sports car na kulay gray, doon po sa video na ipinakita nito, mga kababayan ko, bobo rin, hindi natakpan yung conduction sticker, ayun, na-discovery, nasa Davao pala yun. Grabe, yan sabi nga ni you say, sa Davao region daw yung sports car na asa video na may maleta kay Kong, ayan na, delikado. Grabe mga kababayan tong katarantaduhan ng mga Duterte talaga, no? Sa Davao pala sinot yun. Ngayon, kung sa Davao pala sinot yung mga maleta na yon, malamang wala pang remowa doon. Kaya kung ikukumpara nyo yung sinabi ni Gutesa na may mga remowa na mga maleta, hindi talaga tutugma. Kasi yung mga maletang binili nila, bukod sa maliliit, mga kababayan, pang pre lang sa mga bibilin yung chocolate. Yan po yung mga libre na maleta kapag kayo dadaan, dyan po sa duty free, galing kayo sa ibang bansa. Oo, yan po yun. Bibili kayo ng mga chocolate doon, may libreng maleta. Di ba? Yan, mga kababayan. Matibay mga DDS sa pang gagago. Yan na nga! Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ang pangit ng pagkakadali nyo rito, kaya kayo nahahalata eh. May paputol-putol pa kayong nalalaman eh. Hindi naman kasi ganyan ang paggawa. Okay na ba yung sound natin? Wala na bang umuugong? Wala na ba yung mga ganon? Check mo nga. Marian Tomas, Jewel, Pachuchay, okay na ba?
Evangeline Camilosa. Oo, Elena Burgos, Scramble. Ano? Okay na? Oo, nandyan dumadalaw si Macmac Pablo, bihira yan. Bihirang-bihira, mukhang mamamatay. Uy, grabe ka naman. Okay na. Wala nang ugong-ugong, Okay na. Inayos ko kanina, mga kababayan ko eh. So, mga kababayan ko, eto na. Oo, eto na ngayon. Si Saldi ko. Halatang-halata na kasi yung pagkadesperado. Halatang-halata rin yung pakikipagkutsabaan sa mga Duterte. Hindi nyo naman may itatanggi na dating bata rin ni Digong ito eh. Tama? Dating bata ni Digong, si Saldi ko. Gituloy ang kadramahan. Pakinggan natin, Macmac Pablo, ang kadramahan ni Saldi ko. Ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Last part na daw to, mga kababayan. Last part na daw to, hindi na mauulit. Oo, may 1, 2, 3 na eh. Tulad ng pagwa 1, 2, 3 niya sa Kaban ng Bayan, ano? Nandito na yung suki natin, no? Hoy, Macmac Pablo, pinapakilala ko sa iyo ang asawa ni Jake Magnus. Nandito si Queen Magnus. Yan po yung asawa ni Jake Magnus. Mananawagan na naman tayo sa mga nakakaalam po kung nasa ang lupalop, nando doon si Jake Magnus, hinahanap ka na ng asawa niya. Hinahanap ka na ng asawa mo. Walang iba kung hindi si Queen Magnus. Ikaw, Jake Magnus, napakawalang... Babaero ka ba? Na pinagpalit ni Mima? Sino ang pinagpalit? Na pinagpalit ni Mima? Pinagpalit naman ni Mima? Sino? Si Jake? Sino? Naguluhan ako. Ayusin mo, Queen Magnus. Baka mamaya, nakainom ka, usapang asawa yan, huwag kayong mangialam. Huwag kayong mangingialam sa usapan ng usapang mag-asawa. Tandaan nyo, mga kababayan ko, bago natin puntan tong part 3 ni Saldi ko, papaliwanag ko lang sa inyo. Alam nyo, kahit anong away ng mag-asawa, wag na kayong mangingialam. Biling ko sa inyo. Dahil kapag nagbati ang dalawa na yan, kayo na mga nangialam, nag-advise, nagsabi, nag-concern sa kanila, malamang mga kababayan, kayo ang magiging masama. Kaya mga kababayan, hayaan nyo sila. Kung ano man yung mga Queen Magnus, ano na? Bati na ba kayo? Isang bengbang lang na matindihan, okay na. Uy, Jake Magnus, ang daming kinikwento ni Queen Magnus, Grabe ka, tindi mo, di ba, no? Maring Linda, no? Kaya ako, ayoko nangingialam sa mga gulo ng mga yan. Ayoko nag-a-advise. Kasi yung nakaraang na-advisean ko, mga kababayan ko, nadali ako eh. Nadali ako mga kababayan eh. Nadaan ako sa paiyak-iyak mga kababayan eh. Nadali ako doon sa paggamit ng shoulder ko eh. Sabi sa akin, pare, sir, pare mo eh. Mare, sige, okay lang, ilabas mo, mare. Ilabas mo. Ang ending, mga kababayan, siya na yung nagsabi, pare, ilabas mo sa loob! Wala ka. Yun
eh. Ang hirap, mga kababayan, ng namamagitan talaga, no? Oo! Yung mga pa-concern kayo, may pa-plus pa kayo sa likod. Oh, Mare, labas mo lang yung sama ng loob mo. Mare, okay lang yan. Oo. Eh, ang ending eh. Oo. Pare, ilabas mo sa loob, pare! Mabibitin ako, pare, ilabas mo sa loob! Di ba? Putik na yan, oo. Kaya mula noon eh. Oo, sorry, Queen Magnus, ha? Oo. Ayoko na ng ganyan. Di ba, no? Mahirap. Oo. Mahirap talaga, mga kababayan, ang nangingialam sa mga ganyan, ha? Eto na. Dito na tayo sa part 3. Punta na natin tong si kasalanan to ni Saldi ko eh. Oo. Kasalanan to ni Saldi ko. Eto na. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad. Tingnan niyo mga kababayan ko, binabaliktad na yung sitwasyon ngayon. Umuwi ka rito, ikaw ang magpatunay. Gago pala to eh. Inang-ina mo, Saldi ko, ayoko magmura ngayon ha. My God. Diba? Ayokong magmura ngayon. My God. Diba? Eh di ba siya yung nagbibintang kay Pangulo? Tapos ngayon magpapatunay na. Sino? Si Boying Remulla? Loko pala to eh. Putang ina mo ah. My God. Teka. Konti lang naman tao. Ano? Wala naman sigurong batang ano rito. Oo, mga nakikinig, ano? Sabi muna yung mga bata, kasalanan ni Saldi ko, nanloko. Ayan na nga, Saldi ko, parang katunog ng pangalan ni Jake ito. Parang katunog ng pangalan ni Jake yan, yung totoo. Gago, napakagago nito mga kababayan ko eh. Buti nga sa'yo. Yan ang napapalan ng mga magnanakaw. Isipin mo na lang, karma mo yan. Alam nyo, kapag ka ang pera talaga, mga kababayan ko, ay kinuha nyo siya, masama, ay babawiin eh. May karma eh. Kaya ikaw, Jake, ikaw, Mima, baka karmahin kayong dalawa. Nako, ewan ko, mga kababayan. Oo, alam nyo, masarap talaga. Yung tama lang, hindi kailangan marami. Hindi kailangan bilyon-bilyon, trilyon ng pera eh. Ang kailangan lang mga kababayan, maging masaya tayo. Lagi kong bilin yan! Lagi ko kayong binibili na makontento kayo dahil yan ang totoong kaligayahan. Diba? Ikaw, Jack, hindi ka na nakontento. 2 inches lang naman yung iyo. My God. Diba? Tingnan mo. Yung asawa mo, dito na naglilibang. Diba? Di ka na nakontento. May asawa kang tao. Ayan tuloy, dito na naglilibang to. Nako. Baka magulat ka, Jake. Oo, yan yung, nako. Ayoko na magsalita. Sige na, tuloy na natin to. At ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Nako, ayan na. Yung pang mga kababayan ngayon, yung tutupad, yung mga, yung mga dapat na pakitaan ng ebidensya. At yung mga kailangang magpakita ng ebidensya, sila na ngayon ang may merong papel, merong karapatang kailangan sila yung pakitaan. Hayop, parang si Sarah lang mga kababayan. Kaya alam nyo yung kanyang
script, malamang iisa lang gumawa niyan sa script ni Gutesa. Oh. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Oo, kaya nga yung mga nasa likod niya eh. Oo, yung nasa likod niya, di ba? Kulang na lang masunog eh. Pero kung nandoon ka, oo, oy, ikaw, saldi ko, kung nandoon ka, sigurado ikaw na unang masunog eh. Di ba? Kung nandoon to, oy, mag-like daw kayo, sabi ni Marian Tomas, oh. Dali na, isang like naman dyan at isang share para sa inyong mga kaibigang mga nalulungkot ngayong gabi. Di ba? Oh. Walang iba kundi si Marco Beta. Grabe naman kayo. Oh. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Nako. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon. Siyempre, parang gago naman yung gagawin niya yung inuutos mo na puro katarantaduhan. Marami na nga nagsabi, mga kababayan, na itong sinasabi ni Saldi ko ay gawa-gawa lang. Nandyan na pati mga dilawan, penklawan. Kinontra na nga yan. Di ba? Kinontra na. Tapos ngayon, pinagpipilitan pa niya. Bobo rin yung gumawa ng script eh. Siguro si Marcoleta talaga. Di ba? Kita nyo naman yung sagutan nila ni Ping Lacson, kahit wala, sa rules nila, pinagpipilitan niya. Pagpilitan nyo kaya napanot siya. Di ba? At least yung pagpipilitan nating panot siya, totoo yan. Pero yung mga sinasabi niya sa Senado, wala lahat eh, kahit sa rules. Mahilig mag-imbento, mga kababayan ko. Kaya yung patiwig niya, mga kababayan, nilagyan pa ng ala Jose Rizal eh. Biruin nyo, mga kababayan, ha? Oh, naka-imbento ng wig na may hati eh. Oo, may linya, mga kababayan. Oo, parang buhok ni Andres Bonifacio. Di ba, no? Grabe. Bagklase. Ako natutuwa sa wig niya talaga. Merong merong bang hating kapatid ang bilin ni inay. Hatiin ang buhok, pati na ang kickback. Di ba? Tindi, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, para mabilis tayo, ito po yung part 3. Part 3 ni Saldi ko at wala na hong kasunod ito. Kasi nga ho, napag-isip-isip niya, naku, yari na ako. Oo, mukhang hindi maaagaw yung pwesto ni Sara Duterte. Paano ako mag-a-absuelto tulad ng pangako nila? Lalo niya hong binaon yung sarili niya sa putikan sa nangyari. Ito yung sinasabi ko lagi, na etong si Saldi ko, mahina ulo ko. Magaling lang sa pagnanakaw pero walang exit, Tandaan nyo, kapag gumawa kayo ng kalokohan, alam nyo kung paano lumabas dyan. Dahil kapag hindi nyo nalaman at hindi nyo napaghandaan, sa pagpasok nyo sa kalokohan na yan, hindi nyo napaghandaan yung paglabas dyan, yari ka, tignan mo nangyari sa kanya. Di ba? Oh, ayoko munang banggitin yung ninong nyo, ha? Oo, tsaka na. Oh. tsaka na. O ngayon, ano nangyari kay Saldi ko? Kita nyo, pamilya mo, binubuli ng tao. Sa mampanig ng mundo ka magpunta, may Pilipino. Pwede ka nilang picturean. At kahit na ipopost sa social media, eto yung magnanakaw sa Pilipinas na naging kongresista. Di ba? Nagkabolbol na raw. O ngayon, tignan nyo, Saldi ko, yung mga anak mo, di ba, binubuli ng mga tao, hindi na makapag-social media. Kailangan gumawa sila ng fake account.
pero hindi sila pwedeng mag-post. Paano na? Hindi na nila pwedeng iyabang yung mga chopper mo. Hindi na nila pwedeng iyabang yung mga eroplano mo. Hindi na nila pwedeng iyabang yung mga mansion mo. Hindi na nila pwedeng iyabang yung mga magagarang sasakyan mo. Anong silbi mga kababayan kung ganun lang din? Di ba? Hindi ka na may inspire sa mga ipopost nila kasi galing naman daw sa nakaw eh. Yan. Sakit nun mga kababayan. Tayo, samantalang tayo, enjoy na enjoy natin ang chismisan sa social media. Pero etong mga ito, si Saldico, mga anak niya, pamilya niya, asawa niya, ultimo, baka may kabit pa. Wala na. Hindi na maipiplex na kasama siya. Di ba? Kakahiya kasi mga kababayan. Nakakahiya yan. Tuloy. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Nako. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Nako, yan na, yung video, yung video! Gusto ko makita yung video. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Hindi para tumahimik ka, bobo ka lang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga yumaman sa katarantaduhan, mga bobo talaga yan. Kung matalino, hindi mangyayari sa kanya yan. Tandaan nyo yan. Bobo at matalino sa katarantaduhan, nagwagi, nagkaroon, ayan. Bobo! Hindi niya napaghandaan kung paano yung exit niya. Di ba? Mga kababayan ko, kita nyo. Bobo eh. Bobo talaga eh. Gamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Oy, gagamitin lahat ang resources ng bansa para mapabalik ka. Hindi para mapatahimik ka, tanga. Napakatanga neto eh. Hindi ako nagnakaw. Dapat lang para mapanagot ka. O sabi nga ni Toto Del ni Del Toto, dapat lang para isuka mong lahat ang ninakaw mo, tanga. Di ba? Mga kababayan ko, kailangan lang talaga na ubusin ang resources ng bansa, ng gobyerno para mapauwi at mapanagot etong si Saldico. Walang yang to mga kababayan, matagal na ho ito na nagnanakaw sa gobyerno. Naging bata pa nga yan, ni Digunyo. O kininam, naging bata ka ni Digunyo, baka akala mo. Ayan tingnan nyo. Ayan mga kababayan ko. Pinost pa ni Sangkay dyan, legit. From magnanakaw to DDS superhero. Ganda ng ngiti kay Digong, ganda, mga kababayan, Sabi ni Saldico kay Digong, Opo, President. Ayos na, opo, nabigay ko na po. Oo, yung lahat, Grabe, Bata rin yan ni GMA. Sabi, grabe si Saldico. Matindi talaga mga kababayan, Kita nyo? Yan, katindi si Saldico. Ngayon, tama na yan. Punta na natin. Eto, matindi. Pasok. Yan, mga kababayan ko. Nakita nyo ba, sa bandang kanan, tinuturo nitong arrow, yung pong, conduction sticker. Yan po, itinuturo po yung conduction sticker, mga kababayan ko. Eto ngayon. Mga kababayan, sabi rito, reference L to regional plate codes. According to Auto Industria, L is assigned to Region 11, Davao Region,
Official. Kita nyo? LTO plates. Grabe. Matindi ha. So eto na mga kababayan ko. May nag-chat. Good day sir. Di pala makakasend picture dito. Yung conduction sticker ng sports car sa video ni Saldico ay Davao Region naka-address at House of Representatives. May-ari. Grabe, sinong congressman yan? Di alam nyo na mga kababayan. Ang plate number mga kababayan ay 8L960. 8 represent na congressman ang may-ari. L naman is LTO code Davao Region. Laka. Di bistado na. Baka kay pulong nga. Diba? Baka kay pulong nga. My God. Diba mga kababayan ko? My God. My God. Yan na mga kababayan ko. Kayo na balang umusga dyan. Kaya pala mga kababayan, yung mga maleta hindi pare-parehas. May malaki, may maliit. Mukhang kulang ng supply sa Davao. Diba? Mukhang kulang ng supply sa Davao mga kababayan. Ito hong gumawa ng video na puro maleta. At may kasama hong sports car na kulay gray. Grabe mga kababayan ko, pero pag tinignan nyo yung pintuan, may timbang kulay pula. Tapos sa bandang ibaba, mayroong pangit na tsinelas, mga kababayan. Grabe, no? Gawain nila, binibintang kay PBBM. Ayan na nga, sabi ko sa inyo Etong mga Duterte kaya walang sumasama kasi ginagawang bobo na katulad nila yung mga Pilipino. Tignan nyo, itong script nila bistado, pinahamak patuloy ng lalo si Saldico. Saldico, ano na mangyayari sa'yo pagkatapos ng 2 araw? Kami magse-celebrate. Sama ka na lang. Oo. Nako mga kababayan, yari na. Diba? O yan, kita nyo. Mga kababayan ko, eto hong plaka ay pag-aari pala ng isang kongresista. Na taga Davao, mga kababayan. So ngayon, magturuan na lang yung mga congressman dyan sa Davao. Sino kaya? Sa mga Duterte, ilan ang kongresista? Si Pulong, yung anak niya. Sino pa? Alam nyo na. Kakahiya, no? Mga kababayan, ano? Yan kasi, dahil sa kabobohan ninyo, hindi nyo man lang alam na dyan sa mga numerong yan, sa mga conduction sticker, maaari kayong matuntun, mga bobo. Ang bobobo kasi, mga kababayan, Uy, ang bobobo ng mga DDS, no? Diba, no? Grabe, mga kababayan, Ayan. So, maliwanag na ho. Mga kababayan ko, maliwanag na ho, na talagang etong mga pasabog ko ni Saldico ay wala pong katotohanan. Kung hindi, sobra-sobrang katangahang script lang. Diba? Sobra-sobrang katangahang script lang to. Yan, lagi sila palpak. Sabi ni Marian Tomas, mga walang utak po talaga. Sinabi mo pa. Rush po kasi ang script, sabi ni Catherine Galpo, hinabol talaga dun sa rally. Oo, kanina. Wala Yung rally nila, nilangaw din Diba? Nilangaw po yung mga yung mga rally ng mga Duterte. Si Sara nagsabi, suportado daw niya yung rally, pero ano nangyari? Ayop na yan. Wala, Boss Mike, walang nangyari. Walang nangyari kay Sara Duterte. Yung suporta niya, wala paano ngayon, mga kababayan? Bahala na kayo dyan. Ayan na ho, maliwanag na ho. Yung pong pag-shoot, paglitrato, pag-video ng mga maleta ay sa Davao ginawa. Hindi po sa Forbes Park, hindi po sa Green Hills,
hindi po sa Pasig, at hindi po sa bahay ko. Kung hindi, mga kababayan ko, dyan sa Davao, Sinut, yung mga maleta na yan, hindi ko alam. Sabi nga nung kaibigan ko, ang tanga-tanga naman nung gumawa kasi, nagpakita ng mga maleta, pag nilagyan mo ng pera, masisira agad. Buti pa si Gutese. Oo, marunong na kailangan banggitin niya yung brand. Anong brand? Rimowa. Kapag Rimowa, mga kababayan ko, isang maleta, 50,000 pataas yung malaki. Oo ha, mga kababayan ko, 50,000 pataas ang presyo. Sabi rito ni Joe dito, mga walang ya daw kayo. Sabi ni Joe dito, dosena, Boss Mike, almost 1K na. Pero, ang naglalike, yan na nga. Minsan, nakakatampo na mga kababayan. Hindi ko ba alam kung gusto nyo lang ako o mga basher lang kayo. Ano? Oh. Hindi. Sabi ni Gutesa, Rimowa daw yung tatak ng mga maleta. Para makatotohanan na matibay talaga. Kasi lalagyan mo ng 50 milyones. Sabihin nyo na, ang 1 milyon, 1 kilo. Kung 50 milyones yung ilalagay nyo, mga kababayan ko, di 50 kilos din yung laman ng isang maleta. Sa palagay nyo, nakikita nyo yung maleta na yan. Alam nyo yan. Na kapag nilagyan nyo ng 50 kilos yan, sasabog yan. Tanga, no? Ang tatanga talaga ng mga, yung sabihin Bisaya, oo, mga Duterte na lang, mga DDS na lang. Tanga ang tatanga nila, sobrang tanga. Ngayon, Sara, ano na? Mo ni BP Sara Duterte na suportado daw niya yung rally na 3 araw ngayong buwan. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw. Kita nyo mga kababayan, hindi lang daw 14, 15, 16, may mga susunod pa raw na mga araw. Pero ang press release ng mga DDS, mga kababayan, sabi ni Gutesa ay Rimowa, parang nga matibay, di ba? Para matibay, kapanipaniwala na kayang dalhin nung Rimowa yung pong 50 million kada isang maleta. Pero dun sa pinakitang maleta, alam mo yan, Makmak Pablo, nakikita mo yung ganong kalalaki na maleta, di ba pinupulot mo lang sa Hong Kong yan? Ay, sino ba pumulot nun? Si Takero! Di ba? Babasagin ang maleta. Kaya nga, paano nga magkakasya yung yung 50 milyones doon? Pinupulot ngang sa Hong Kong ni Takero yun. Kasi madaling masira. 20 kilos pa lang yung laman, nasisira na. Yung pa kayang 50 kilos ang ilagay mo? Kung di ba naman tatanga talaga tong mga Duterte na to? Sige, tuloy. Ngayong buwan ng Nobyembre, na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat. Suportado daw niya. Ikaw ba sinusuportahan talaga? Bakit pinagtabuyan yung mga DDS sa Luneta? Bakit pinagtabuyan yung mga DDS pala? Akala ko ba'y suportado ka? Yung DDS na mga nagrarally, mabibilang mo sa mga daliri mo. Sigurado mas marami pa yung buhok sa ilong mo. Kung yung dami lang ng mga DDS na may placard, mga kababayan, kaliwa, kanan na mga kamay nila, may hawak-hawak na karatula. Biruin ninyo, kulang na lang, talian yung ulo, meron pa rito na parang antena, nakaratula. Ganun kulang na lang magtali sa mga ulo nila at isiksik yung isa pang karatula na parang antena, no? At meron pa, kaliwat kanang kamay nila. Grabe. Ano nangyari? Wala na, Sara, alam mo,
nagkasubukan dito eh. Ngayon, makikita ng maraming mga naghahangad ng pwesto ng mga maging presidente. Lalakas ang loob ng mga yan, tanga. Sabi ko sa inyo eh, sa lahat ng naging vice-presidente, eto pinakabobot, tanga. Hindi niya ba inisip na maaaring maging experiment? Oo, hindi niya ba inisip na maaaring maging experiment ito ng mga tao na po pwede na gusto ring tumakbo sa pagka-presidente? Ngayon, na testing, wala ka palang tao. Tapos yung iglesia, pinagtabuyan pa kayo. Di lalong lalakas ang loob. Putik na yan, wala palang bilang talaga si Sara. Tama yung sinasabi ni Mike Cervera. My God. Diba? Matagal ko nang sinasabi sa inyo eh. Wala talagang bilang ito, mga kababayan ko. Paano ka na ngayon? Dadami na yung kalaban mo. Sa social media lang sila maingay. Paano? Puro trolls. Baka naman na troll farm ni yung isang matabang malaki mata na nakasagutan daw ni Attorney Claire mamaya. Nabuking tuloy. Tama ba? May punto ba ako? Idel Toto, may punto ba ako? Di nasubok yung kakayanan ng mga Duterte na wala na talagang taga-suporta sila. Ngayon, yung mga tao na nag-iisip na sumuporta sa kanila, hindi na susuporta yan. Hindi na. Bakit? Wala kang napakita, wala kang napatunayan, buday. Kaya ang mangyayari sa inyong mga Duterte, magiging basura. My God. Di ba? Magiging basura na lang ho ito. Ako hindi naman ho ako political analyst. Isang pipitsuging vlogger lang ho na nagpapatawa at nagpapasaya sa inyo ngayong gabi at bukas. Araw-araw, di ba? Pero mga kababayan ko, itong sinasabi ko, malaking pagkakamali ito. Mukhang kuryenteng-kuryente ang grupo ni Marcoleta sa maleta. Diba? Wala na mga kababayan ko. Bistado na. Sara. Sino yung mga kakampi mo na mga sumisip-sip sa'yo? Maliban sa mga napakaraming panot. Si Vic Rodriguez na panot. Si Rocky na panot. Si Kiko Barsaga na panot. Si Magalong, mga kababayan, nag-iba na, Attorney Empoy. Ayaw na. Mukhang humihiwalay na mga kababayan. Nauna na si Magalong. Putik na yan walang tao. Walang tao talaga dito sa kampo ni Sara. Sabi ni Magalong, babay na. Babay na. Huwag nyo nga kaming pinagloloko, Eka. Binanatan agad si Saldico Binanatan. Kaya yung mga kaalyado na sumusuporta kay Sara Duterte, sigurado mauubos lahat to. Mauubos, mga kababayan ko, maniwala kayo. Walang matitirang kakampi ito. Yabang pa ni Sara. Kala mo talaga matalino no? Kala mo galing-galingan din yung peg neto no? Hindi niya alam, sinasakyan lang siya. Bobo nga sa politika, mga kababayan, hindi niya alam, hindi niya masense kung sino talaga ang kakampi niya. Si Manong Bongbong, naramdaman si Sara na etong si Sara magiging kalaban to kasi gusto maging presidente na hindi nag-ieleksyon. Hindi ho. Di ba? Hindi ho nangyari. Kasi mga kababayan, yung AFP hindi sumuporta sa katarantaduhan niya. Di ba? Hindi sumuporta
sa katarantaduhan nito na gustong maging presidente ura-urade. Sara, ikaw tanungin mo na si Manang Aimee kung kakampi mo ba talaga yan, ha? Kasi yung aso-aso niyang bansot na direktor, nag-post ng, President Sara Duterte, parang iniinsulto ka. Alam naman ni Manang na hindi maagaw ang pagiging presidente ni Manong Bongbong kung ikaw lang ang ipapalit, ha? Jeneline Blasheco, thank you naman, buti na lang dumating to. Ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila. Bakit ka nagbabayad? Bakit ka naghahakot? Nasaan na yung mga hinakot mo? Meron sa Rizal, Quezon City, kung saan-saan ka naghahakot, Pero bakit parang wala pa rin sumama sa rally mo? Ano nangyari? Imbis na magparami kayo, imbis na sumiksik na kayo doon sa kampo ng INC, pinagtabuyan pa kayo. Sabi siguro, lumayas nga yung mga DDS dito. Wag nyo nga kaming gamitin pamparami nyo. Hindi makaipon ang kampo ni Sara Duterte ng maraming tao. Kaya gumagamit sila ng mga grupong iba, kaya para sabihin nila na marami talaga kami. Gumagawa yung kanilang trolls ng samut-sari na mga pinopost na panlilin lang sa taong bayan. Tulad ng pinakita ko kanina, kung napanood nyo, mga kababayan ko, yung mga video sa ibang bansa, kinukuha nila, tapos yun yung pinapalabas. Na magulo na raw sa Maynila. Anong magulo? Walang magulo, kayo nga hindi nakapaggulo eh. Hindi nga kayo nakaporma dahil iilan lang kayo eh. Inaasahan nyo kasi na kayo ay inaasahan nila mga kababayan na sila ay sasamahan ng INC. Wala. Walang nangyari mga kababayan. Samahan ng loob ni Sara, mga kababayan, nagmumukmok daw si Sara sa kwarto ngayon. Kasi nga daw sa ginawa ng INC. Our beloved Boss Mike Severa.